Day 4 ng impeachment trial ni VP Sara. At para sa akin, syempre tagumpay na naman tayo. Dahil parang ang kanilang mga witness, ang mga salita nila parang nagkakabulbul na naman. At eto nga simulan natin sa napakagandang tanong ni Senator Alan Peter Cayetano dun sa taga-NBI na si Jeremy Lotok. Na yun nga, tinanong ni Senator Alan Peter kung nakipag-coordinate daw ba ang NBI sa mga ibang major intelligence agencies sa ating gobyerno in relation dun sa di umano'y kill plot na sinabi nga ni VP Sara doon sa kanyang press conference at umamin na mismo si Jeremy Lotok yung taga NBI na wala silang naging pahayag tungkol sa ibang mga ahensya na nag-imbestiga tungkol doon. So malinaw na mahinang-mahina ang kanilang ebidensya dahil para mapatunayan mo ang isang kinakaso sa iyo na grave threat, kailangan diyan matibay ang mga ebidensya mo. Meron ding mga ibang ahensya dapat na nag-iimbestiga dahil ang pinag-uusapan daw diyan national security, di ba? Presidente pinag-uusapan ang safety ng pinakamataas na leader ng bansa, pero hindi nakipag-coordinate sa ibang mga ahensya ng gobyerno. Pwede ba yung ganon? Pangalawa, etong si Senator Risa, eto na namang si Aling Risa, mga kanoypi. Talagang pag bumanat to sa impeachment trial, parang laging pang closing statement. Eto nga ang tanong niya kanina, naiiba na naman. Sapat na raw bang dahilan ang isang tao na parang magbibigay ng isang conditional threat, Halimbawa, sinabi ko na kapag ako'y pinapatay mo, may kalalagyan ka. Sapat na daw ba yun para ikaw ay makasuhan ng grave threat o para maging guilty sa grave threat? Something like that, Ito talagang logic ni Miss Risa, Parang hindi ko alam kung pang senador o kung ano mga posisyon sa gobyerno to. Kasi parang ang babaw ang babaw ng logic niya. Yung performance talaga niya dito sa impeachment trial na to, parang naukulangan ako, parang hindi siya pang mga usaping legal 'di ba? Paano yung itatanong yan dun sa witness, parang minamadali niya masyado yung proceedings parang gusto niya agad na magpunta dun sa climax na o yung dun sa closing remarks nga, 'di ba? Hindi pa pwede yung ganyan, kaya naiinis sila Senator Pia dito kay Senator Risa dahil kung makapagtanong siya, basta na lang may maitanong, nasa early stages pa nga ng hearing dapat ang facts ang pinag-uusapan dyan o yung mga ebidensya at hindi yung talagang mag-a-arrive na yung tanong sa conclusion. Dahil kung ganun lang din pala bakit pa nag-hearing ng ganyan kahaba, 'di ba? Mali-mali ang tanong mo, Miss Risa, para sa akin yan ang opinion ko, Pangatlo, etong pasabog nga na ito daw si NBI Director Matibag gusto nilang mag-witness na bukas. Minamadali nila dahil daw may atinan nata itong si Director Matibag na isang event doon sa Thailand. Yung parang sa anti-scam event ata yun, something like that. Pero para sa akin isa tong political move yan ang opinion ko, dahil ba nagkakabulbuhol ang mga salita ng mga witness kaya gusto nilang i-push na si Director Matibag nang umattend bukas. Kasi ba't ganyan kabilis, 'di ba? Bukas agad, 'di ba? Kung hindi naman ganyan kahina ang testimonya ng mga witness, parang nakikita ko na hindi nila ipupush na mapa-attend dyan sa hearing si Director Matibag as early as tomorrow pa, 'di ba? Parang dahilan lang yan, At ito nga pinaka nakakatawa sa lahat, talagang nakakatawa to, mga kanoypi. Yun ngang nagtanong si Senator Amy Marcos yan. Tapos ang napansin niya talagang napakaraming kapalpakan dun sa mga affidavits, At kahit nga sa mga sabpina na ayan nga, yung pangalan ni VP Sara nun, DOJ Secretary daw si VP Sara. Grabing pagkakamali naman yun, 'di ba? Vice President tapos nilagay DOJ Secretary, 'di ba? Palagay ko kung sasabihin naman nilang clerical error yan, parang napakalaking pagkakamali naman yung buong
salita na yung posisyon na yun eh. 'Di ba kung minor error lang like na spelling, no? Pwede pang sabihin na minor clerical error yan. Pero kung ganun, posisyon na pinag-uusapan, hindi ba nila chine-check yan bago nila isend o i-file? At ito isa pa, yung dates o mga petsa nung mga nandoon sa subpoena, mali-mali rin, no? Ultimo yung journalist o broadcaster ba yun na nandun daw sa press conference, mali din yung nilagay na date nung nandun nga sa kanilang affidavit at subpoena. Kaya paano yung sasabihin na matibay yung ebidensya nyo talaga para talagang mapush nyo na maging guilty si VP Sara sa mga inihahain yung kaso, no, dito sa prosecution team na to? Kung dyan pa lang sa mga ganyang klase ng pagkakamali, nagkakabalay-balentong na kayo. Talaga lang nakakaawa, yan ang masasabi ko sa prosecution. Umaga hanggang gabi siguro ito nagmi-meeting at talaga nagpaplano kung paano nila mapabagsak ang defense team, no, at ang ating VP Sara Duterte. Pero at the end of the day, ang ating VP Sara ay talagang nananatili pa ring matatag at kalmado. At siyempre patuloy pa rin sa kanyang pagtatrabaho at pagsiserbisyo sa sambayan ng Pilipino. Yan ang pinaka-importante bilang isang Vice President ng Pilipinas. Hindi pamumulitika ang inaatupag at hindi panggigiba, kundi talagang serbisyo publiko lamang, no? Kaya proud na proud talaga ako mga Kanoy Pino na talagang sumuporta kay VP Sara. Unang-una kasi nga nire-representa niya ang pangkaraniwang Pilipino, ang masang Pilipino na minamaliit ng mga elitista para sa kanilang pansariling kapakanan, yung mga taga Maynila na yan. Ako kahit na taga Manila ako, no, masakit sa akin ang hamakin ang mga kapwa nating mga Bisaya, mga taga Visayas at Mindanao, dahil sa kanilang mga selfish interest, no. Ayaw kasi ng mga elitista, mga oligarkong paupuin ng isang VP Sara, dahil kapag si VP Sara na ang namuno sa ating bansa, bibigyan niya ng prioridad hindi lamang ang Visayas kundi pati ang Mindanao region, dahil Mindanao is a low-lying fruit, no? Talagang napakadaling umasenso ng Pilipinas kapag nabigyan ng tamang atensyon at pondo ang rehiyon ng Mindanao. Napakaraming pundasyon niya kung ba't ko nasabi yan. In our future vlog sasabihin ko yan, no? Pero sa ngayon talaga si VP Sara kasi ang talagang may potensyal na makapagpangat ng ating nalulugmok na bansa, no? So yan, hanggang dito lang tayo mga Kanoy P. At lagi ko kayong nire-remind na lagi kayong maging makabayan nang sa ganun ang Pilipinas maging Singapore one day. Hanggang sa muli, ang inyong pinakasiga sa mga siga, Tigasing Noy P. Naman sa mga tulong, mga tulong na ibinibigay natin, walang trabaho ngayon. Trabaho? Doon sa nakita Saan nga? natin. Saan? Maano? Masama tayo sa... Ba't kami masasama dyan? Ikaw lang. Ano? Doon yung mga yung mga nakita Saan natin. nga? Wala.